Good morning, my dear brothers and sisters. I think 2 years ago, on the same gospel, I said, ang hindi namamansin sa impyerno pupulutin. Nag-viral yon, no? Until now. So, but today, this morning, I will not dwell on that. But there is a warning in the gospel. There is a warning. So Abraham, when he was conversing with the rich man, said, "Well, your brothers will be warned." And this is a warning to us. And what are we being warned about? The readings of today speak about ultimate dependence on God. Ultimate dependence on God. Kanino tayo nakasandal? Sino ang ating sinasandalan? Sabi nga kapag nakasandal ka sa akin, parang nakasandal ka sa pader. So sino ang sinasandalan natin? Sa unang pagbasa, narinig natin mula kay Propeta Jeremias, isinumpa, sabi niya, isinumpa ang taong nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Cursed is the man who trusts in human beings, who seeks his strength in flesh, whose heart turns away from the Lord. Siguro isipin niyo, parang ano bang masama kung magtiwala ka sa kapwa? Ano bang masama kung sumandal ka sa kapwa mo at umasa sa kanya? Well, ang sabi ko kanina, ultimate dependence on God. In the final analysis, where or to whom do we depend on? Or on whom we depend? Alam nyo, kapag nagkakasakit tayo, nilalagnat, umiinom tayo ng gamot, o nagpapahinga. Ang gamot, gawa ng tao. Kapag lumubha ang sakit natin, nagpupunta tayo sa ospital. Nagpapatingin tayo sa doktor. Kapag may cancer ang isang tao, lumalapit sa isang dalubhasa sapagkat umaasa tayong may magagawa ang doktor. Pero alam naman natin, merong mga gamot, merong mga sakit na hindi kayang gamutin. Merong mga sakit na kahit anong husay ng doktor ay hindi niya magagawang pagalingin. Kaya anong sinasabi? Lumapit tayo sa Diyos. Manalig tayo sa Diyos. Sapagkat kahit anong galing ng doktor, may hangganan ang magagawa ng doktor. May cancer ka, minsan kahit mayaman ka, walang magawa ang pera mo. Kahit kilala mo yung mga dalubhasang doktor, hindi lamang dito kundi sa ibang bansa, wala silang magawa. Sa bandang huli, tatanggapin mo na rin, sa Diyos ka lang makakaasa. Yan ang gustong sabihin sa atin ng unang pagbasa. Kapag ang ating inaasahan lamang ay ang kapwa natin, wala tayong kasiguruhan. Pero anong sabi ni Propeta Jeremias? Blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is in the Lord. So ang sabi niya, may hangganan ang pag-asa natin sa ating kapwa. May hangganan ang pagsandal natin sa ating kapwa. Pero sa Diyos, wala. Sa Diyos, ang lahat ay posible. Kaya kumisan, mali yung sasabihin na,
wala na tayo talaga magagawa eh. Tumawag na lamang tayo sa Panginoon. Na para bang sinasabing ang Panginoon ang pinakahuling tatakbuhan. Our last recourse is the Lord. We have done everything. We have made everything possible, and yet we are not successful. Let us call on God. Parang mali po yun. Sapagkat ang una nating dapat lapitan at asahan at sandalan ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya tama yung ating Salmo responsorio, Blessed are they who hope in the Lord. May problema ka, sa Diyos ka lumapit. May karamdaman ka, sa Diyos ka tumawag. Naguguluhan ka sa buhay mo, sa Diyos ka humingi ng tulong. Sapagkat ang Diyos lamang ang pwede nating sandalan. Nothing in this world, no one in this world can do what God can do. Palagay ko yan din ang mensahe sa atin ng Ebanghelyo. Merong isang mayaman, akala niya dahil nakakakain siya ng masarap, nakakapagdamit siya ng mga magagandang kasuotan, lahat signature t-shirts, signature pants. Akala niya, okay na siya. Pero sa bandang huli, alam naman natin, hindi naman siya nailigtas ng kanyang yaman. Hindi naman siya nailigtas ng kanyang masasarap na pagkain. Hindi naman siya nailigtas ng kanyang kapangyarihan. Sapagkat sa bandang huli, ang Diyos lamang ang tanging makapagliligtas. And so, my dear brothers and sisters, the warning to us is very clear. Ultimately, we can only depend on God. Kaya, sino ang ating sasandalan? Kanino tayo sasandal? Doon sa hindi mabubuwag. Amen.